yung pahayag ngayon ni Auntie Claire kasi tinanggi po ni Auntie Claire, napuna na po ng mga reporter na tila nawala na umano ang interes. Nawala na umano ang interes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Kasi nga, in-expose sila ni Pulong. Biglang-bigla, wala na. Kasabwat kasi yung media dyan. Alam niyo yung media talaga natin. Wala ni isang media na nag-aano ngayon. Bakit nakakalimutan na natin? Dapat tuloy-tuloy expose nyo. Baliktad yung media. Yung media nakabatay sa mga social media. Sa mga vlogger. Habang pinag-uusapan pa, nakikisabay sila. Pero pag nakalimutan na ng lahat, dapat tuloy-tuloy kayo nag-expose niyan eh. Vlogger pa yung nag-expose ng mga palpak na flood control sa Ilocos. Vlogger pa, hindi pa kayo. Tsaka nyo lang i-cover pag pumutok na. Yung vlogger na mataba, pumutok na yung mga ganun. Pupuntahan nyo na dahil nakakahiya kayo. Yun, walang budget. Kinain na niya yung budget. May budget yun sa Ilocos eh. Sa Cubao pa lang kinain. Ano pangalan no? Si Duque. Duque! Kaano-ano mo sa winarak nyo na kami. Kaano-ano mo sa winarak mo na kami. Okay. Kasama kayo sa nagtatakip eh. Ayaw nyong pag-usapan. Subukan natin ha. Tignan natin ngayon. Ito, hindi ko pa alam ha. Tignan natin ngayon kung meron pa nagko-cover sa inyo ng flood control. Inquirer. Tignan natin. Ito, actual to ha. Tinitignan ko ngayon yung Inquirer kung ano po mga balita sa Inquirer. Yan, kapipindot ko lang. Saldico declared fugitive. Yan. DILG Chief Defense Kalayaan. Yan. New owner of Discaya Rolls-Royce. Nubia 80. PMP Chief. PH Security Stable. Panay po ano to. DFA cautious Filipino on foreign armed forces recruitment. Ligarda pushes. Wala na pong flood control. Eto pa. Sige, tignan natin muna. Mga sikat muna. Philippine Star. Kung may pinag-uusapan pa silang flood control. Ano mga balita sa Palace hits back Roque. Says Marcos has no colon cancer. Discaya Rolls-Royce. Napolcom to file raps versus Francis Leo Marcos. Kita nyo si Francis Leo Marcos pa, binabalita. Wala na po. PIDEA agent, female shabu, dealer, third impeachment. Wala na talaga ni isang balita tungkol sa Sara I stop talking to Senator allies. Yan. Wala na pong balita tungkol dyan. Dalawa po sa pinakasikat na ano yan. Ganyan po. Talagang gusto nilang burahin. Ngayon, anong sagot ni Auntie Claire nung tinanong siya? Wala na bang interes ang Pangulo ng Pilipinas? Ayon kay Auntie Claire, patuloy na binabantayan ng Pangulo ang issue kasabay ng pagbibigay prioridad sa pagpapatatag ng ekonomiya, lalo na sa gitna ng epekto ng kontrobersiya sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Tignan nyo, binabantayan na lang. Iba na raw po yung focus ng Pangulo, ekonomiya na. Talaga? Nagpo-focus kayo sa ekonomiya. Bakit bagsak pa rin ekonomiya natin? Binigyan din niya na hindi nangangahulugan na isinantabi ang issue ng katiwalian. Kapag nakatuon ng Pangulo sa ekonomiya, mahalagang matiyak na hindi lamang politika ang iniisip ng pamahalaan, kundi pati ang kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Yung bang paglutas sa korupsyon, hindi yung kapakinabangan ng mamamayan? Kung hindi nyo kasi lulutasin yan, ano meaning yan? Tuloy-tuloy lang yung mga magnanakaw na nanakawan tayo. Total, hindi naman sila nakukulong. Yun po epekto ng hindi nyo
Pinakukulong yung mga magnanakaw. Panay politika, panay politika. O ngayon, ang nakakatakot nito, nagbago na maski si Ping Lacson. Na pinagmamalaki ni Ping Lacson, di ba? Ang pinagmamalaki ni Ping Lacson, mag-i-stick siya ron sa kanyang draft. Ano yung draft niya nung una? Nire-recommenda ng Blue Ribbon Committee na sampahan ng reklamo o kasuhan. Nire-recommenda niyang kasuhan si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, at si Chis Escudero. Ngayon, hindi na po. Nire-recommenda nilang imbestigahan. Anong klase yun? Kayo na nga yung mag-iimbestiga eh. Kita niyo yung pagbabago. Bakit po? Kasi nagagalit yung mga kapwa nila senador at may posibilidad na sila ay matanggal sa pwesto ni Tito Soto. Pag tinuloy nila na pangalanan yung mga pag patuloy nila nakalagay doon na pinakakasuhan nila. Yan yun eh. Mas importante kay Ping Lacson na sagipin yung kanyang pagiging Blue Ribbon Committee Chairman at Senate Presidency ng tropa pips niya na si Iskul Bukol kaysa mapanagot yung mga magnanakaw sa flood control. 'Di ba? Ang tapang-tapang nyo na ano. Ngayon, wala nang pinakakasuhan ng mga senador, walang pinakakasuhan ng congressman. Ano yan? Ba't pa kayo nag-imbestiga? Ang rekomendasyon nila, imbestigahan. Eh kayo na nga yung nag-iimbestiga eh. Bakit pa kayo? Ito pinakamatindi sa sinabi. Kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. Tama naman, okay namang magalit. Ang problema namin, Auntie Claire, ito ang problema namin eh. Kami, okay lang kami magalit. Wala kami magawa eh, kundi magalit eh. Si BBM, hindi po okay na magalit lang. Kinakailangan niya pong may gawin. Tuwan-tuwa pa siya. Kung galit po ang Pilipino sa korupsyon, mas galit po ang Pangulo. Hinigitan mo lang, nilagyan mo lang na mas okay na ba yun? Pwede po ba kayong magsumbong sa kapulisan, sabihin nyo, ninakaw po ng kapitbahay namin yung rep namin. Ay, galit din ako sa kapitbahay mo. Kapitbahay ko rin eh. Magnanakaw din. Pwede po bang ganun pag nagsusumbong tayo sa pulis? Asa na po yung isumbong sa Pangulo? Akala ko ba isumbong sa Pangulo? Para saan po yung isumbong sa Pangulo? Para magalit lang yung Pangulo? Si Chris Misuki ba yan? Maraming salamat, Chris Misuki. Yan, sa pagbibigay ng pangkape. Naintindihan niyo po ba? Hindi po pwedeng galit tayo. Sasabihin lang ni Auntie Claire, mas galit ang Pangulo sa inyo. Putang, ganun lang pala yun. Mas galit ang Pangulo. O ano po, tapos na? Mas galit pala ang Pangulo. Okay. Okay na tayo. Mas galit ang Pangulo. Mas galit daw ang Pangulo. Yun na yun. Pag nagsumbong kayo sa pulis, ninakawan po ko eh. Ako rin eh, ninakawan sabihin lang ng pulis, ako rin ninakawan eh. Ganun po ba ngayon ang sitwasyon? Ganyan po kainutil. Proud pa siya. Proud pa siya sabihin na mas galit ang Pangulo. Kaya kami nagagalit kasi wala kaming magawa. Wala naman kaming kapangyarihan na mag-imbestiga man lang. Okay. Tingnan ko